dito bilang siya po ang PD ng Lalawigan ng Maguindanao, si Police Colonel Christopher Panapan, no? At kasama ko po ang live camera at journal at nandito po sila. PD, ano ang inyong unang akbang at bilang bago kayong PD dito po sa Lalawigan ng Maguindanao? Of course, una-una magandang tanghali po sa ating lahat. Opo. Bilang bagong acting provincial director ng Maguindanao, una-una is ngayon we are still on election period. So alam naman natin na sa katatapos na election ay successful ang ating election dito sa Maguindanao, pero may mga aftermath o yung mga kumbaga pa election fever pa na mga pangyayari kung saan yon ang ating tinututukan hanggat maaari ay manormalize na natin dahil tapos na tayo sa election. At bilang PD, siyempre ang ating kautusan sa ating mga kapulisan ay ang gampanan ang mga tasking natin o ang naibigay sa atin na trabaho bilang public servant. Of course, nagre-rely tayo at we need the guidance and assistance ng mga elected officials, considering na sila naman yung na-elect ng ating mga taong bayan na mamuno sa kanilang mga munisipyo at ganoon din dito sa ating probinsya. We always coordinate with them, ganoon din sa ating mga counterpart sa Armed Forces of the Philippines. Of course, may dapat ang coordination andyan pa rin. PD, at ano ang masasabi nyo kung sakaling may mga nagbabalak na sumuko dito po sa panig ng makakaliwang grupo o Bangsamoro Islamic Freedom Fighter? Ano ang kanilang mga benepisyo at matatanggap sa inyong pamunuan? Na alam natin na nung panahon ni Sir Madamba at iba pang PD ay nagkaroon po ng may mga sumukong mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Ano ang inyo naman na masasabi sa atin mga kababayan na naligaw ng landas? Ang atin namang gobyerno ay bukas ang kanilang palad para tanggapin itong mga kapatid natin o kapwa natin Pilipino na nagbabalik loob sa ating gobyerno. Actually, may programa ang ating gobyerno gaya nung Eclipse kung saan naipapatupad ito, lalong-lalo na itong AFP counterparts natin. May mga programa dyan. Malaking tulong ito sa ating mga kababayan o ating mga kapatid na nagbabalik loob para sa maging panimula ng buhay nila. Na handa po tayo na mag-assist sa kanila at in coordination pa rin sa ating mga agencies ng gobyerno na involved dito sa programa ng Eclipse. Alam kong tiyak po na sanay-sanay na kayo dahil galing nga kayo sa Basolta area, Basilan, no? At meron kayong pakiramdam na naiintindihan po itong ating mga kababayan. At kung may mga grills ba na biglaan, gaano kaanda at ano ang inyong pag-aanda dito sa Lalawigan ng Maguindanao, lalong-lalo na kayo po ang nakaatang ang 36 municipality bilang kayo ang PD ng Maguindanao? Of course, sa lahat po ng kahit hindi naman hindi po naman problema sa peace and order, but all problems, handa naman ang ating kapulisan na tumulong at magserbisyo sa ating bayan. Sa lahat ng mga bagay na kinakailangan ang ating kapulisan ay andyan tayo para magsilbi sa kanila. Sir, balik tayo sa nabanggit mo na Tagumpay ang Alalan. Regarding po sa dalawang munisipyo o tatlong munisipyo ng Pandag and then Bulwan and then Magundalato Municipality, hindi ba kaya nagkaroon ng election failure o election doon, sir? Sa pagkakaalam ko, wala naman na-declare ang COMELEC bilang the sole authority to declare if a certain election is failure. It's only the COMELEC. So, gaya ng sabi ko, bago pa lang ako dito, but per information I receive, wala namang na-declare ang COMELEC na failure of election dito sa Maguindanao. Sir, anong akbangin yung mga patakaran yung panibago na kakaupo nyo po lang? Itong mga pasaway na mga pulis na
dito sa 36 municipality na yung nasasakupan? Doon, istrikto tayo sa pagdidisiplina sa ating mga kapulisan. Pagkat ang ating kapulisan ay dapat maging disiplinado, may respeto sa kapwa, at handang magserbisyo sa ating kababayan. At wala po tayong pipiliin na pagsilbisyuhan, kundi sa lahat po ng Pilipino ay dapat pagsilbisyuhan bilang isang public servant. Sir, ano po yung gagawin nyo upang manatili po ang kapayapaan at katahimikan po dito sa probinsya ng Maguindanao? Tungkol naman po sa pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan dito sa probinsya ng Maguindanao, hindi ito makakaya ng ating kapulisan. Ito ay isang responsibilidad ng bawat tao dito sa Maguindanao. Especially itong mga elected officials natin, itong mga local chief executive natin, dapat magtulungan tayo. Security is not the sole responsibility of the PNP or even the AFP. It is the responsibility of everybody na nakatira dito sa Maguindanao. So ang kailangan natin is yung meron tayong pakialam, meron tayong pagkakaisa, para sa ganon ay mapanatili natin yung kapayapaan at katahimikan dito sa probinsya ng Maguindanao. Sir, ano po ang inyong mga payo, lalong-lalo na may bago naman na dito sa paglabag ng Republic Act 11332 or Bayanihan, kagaya po nitong di pagsusot ng mga face mask sa mga kanto-kanto o saan man po dito sa 36 municipality, lalong-lalo na may bago naman na pumasok na itong monkey fox yata na COVID. Ano po ang inyong masasabi, sir? Sa ating mga kababayan, sa ating lahat, we always remember, isipin natin na we are still on the pandemic, and we have to observe these minimum public health standards para sa ganon ay maiwasan natin yung pagkalat ng kung anumang variant na lumalabas. Ito is hindi rin responsibility ng iisang tao. Dapat magkaroon tayo ng social responsibility na sa sarili natin mismo is ipatupad natin yung mga observance of the minimum public health standards. Maraming salamat COP, at siguro minsan na lang sa atin mga kapulisan at sa 36 municipality na kayo ay nandito na at wala po kayong pinipili, at pag ang ating kapulisan ay lumabag sa kanilang tungkulin ay nandiyan kayo at upang kayo ang magpapatupad bilang PD ng Maguindanao. Minsan na rin sa atin mga kababayan na manatiling sumunod sa standard protocol, lalong-lalo na nandiyan pa rin yung pandemic na binanggit nyo kanina. Opo, bago ang lahat, gusto ko pong batiin ang lahat ng ating tagapakinig ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dito po sa Maguindanao, gaya ng sinasabi ko, kailangan natin magkaisa, magtulungan, makipag-cooperate tayo sa ating gobyerno para sa pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan at katahimikan dito sa ating probinsya. Ganon din po, kasama na doon yung magiging responsible po tayo dito sa pag-observe ng minimum public health standards, nang sa ganon ay maiwasan natin ang pagkalat nitong mga lumalabas na variant ng COVID-19. Ganon din po, dapat wag tayong magkumpiyansa, dahil kapag itong virus na itong COVID-19 ay lumala pa, nakita naman natin kung ano ang naging epekto ng mga nakaraang buwan sa atin. So sa ngayon at least nagiging minimal na itong mga kaso ng COVID-19. Wag na nating hayaan na bumalik pa tayo sa mga sitwasyon kung saan kailangan natin magkaroon ng mga lockdowns. Sir, very sorry at meron akong pinakapuntong nakalimutan, at lalong-lalo na isa pa rin ito sa nakaatang sa inyong balikat. Itong ano po ang inyong mga minsay dito sa war on drug, itong paglabag ng Republic Act 9165 o dangerous drugs, o itong war on drugs dito po sa Maguindanao. Ano po ang inyong mga minsay? Yan po, when it comes to ating kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot, ganun pa rin, we will intensify our campaign against illegal drugs.
Alam natin, mga kapatid sa Islam, ang drugs ay isang haram na dapat puksain natin, alisin natin dahil ito yung sumisira sa ating bayan, sa ating mga kabataan. So, wag nating hayaan na ang ating mga kabataan ay malulung o masisira ang kanilang kinabukasan ng dahil lang dito sa illegal drugs na ito. Maraming salamat, PD. Yan po ang new PD ng ating mga Maguindanao.